And ayun po, yung first question natin dyan, is there life after death po? Ano po sa palagay nyo? Sa palagay ko po, yes po, meron pong buhay after ng kamatayan natin. Ayun. Ayun po yung tinatawag nating eternal life after po nating magamit yung pinahiram na buhay sa atin ng Panginoon. Ang ganda na sagot nyo. Talagang out of the... Matanong ko lang po, ano pong belief nyo, religion nyo? Christian, Catholic, ayun, okay. Kaya pala, actually, totoo rin po yung sinabi nyo, yun din ang nasusulat sa Bible. It's appointed for man to die once, and then after that, the judgment. Yun. Kaya connected din, since yun yung nakasulat sa Bible, it's appointed for man to die once, and then after that, the judgment. Kaya connected din yung pangalawang tanong natin. Do you get to heaven by being a good person? Ano po sa palagay nyo? Sa palagay ko po, hindi lang po siya nakabase sa pagiging mabuti po natin dito sa lupa. Kasi po, ayun nga po, kailangan po natin i-devote din po talaga yung sarili natin bilang mabuting tao. Hindi lang po sa sarili natin, pero sa ibang tao na rin po. Ang ganda ng sagot nyo. Talagang out of the heart. Thank you. And because of that question, nandun po yung third question natin. Ang ganda ng sagot nyo. Yung third question natin, have you broken any of the 10 commandments? Ano po sa palagay nyo? For example, yung wag magsinungaling. Sa palagay nyo ba, ilang beses na kayong hindi nakapagsabi ng totoo? Dun po sa tanong na hindi nakapagsabi ng to, medyo marami na po eh. Honest talaga kayo. Thank you so much. Nandito po sa question na have you broken any of the 10 commandments? Unfortunately po, hindi po ako masyadong familiar dun sa 10 commandments, pero I can honestly say po na so far I have not lived a good life, and I'm quite confident I have broken some of the 10 commandments. Confident kayo. So, yun doon, wag magsinungaling, yung thou shall not steal, wag nanguha na ba kayo ng hindi sa inyo, maliit man o malaki? Minsan. Ayun, minsan lang. Meron pa doon na you shall not use the name of the Lord your God in vain, or yung usong-uso OMG na sabi nyo na ba yun? Hindi naman gaano. Okay, very good. Ano pa ba doon? Sabi ni Jesus Christ, if you have hate in your heart towards your brother or your sister, you have committed murder. Nagkaroon na ba kayo ng galit or hatred sa kapwa nyo? Apa. Ayun. Thank you, Kuya JM. Napaka-honest. Napaka-honest nyo. Bibihira yan. And because of that, dahil doon sa mga tanong na yun yung last question natin. Why did Jesus die on the cross? Ano ba sa palagay nyo? Ba't siya namatay sa cross? Hindi po ako masyadong familiar, pero ang alam ko lang po is pinako po siya sa cross. Ayun. So hindi nyo alam yung kung bakit siya namatay. Ayun, actually yun. Thank you talaga, Brother JM, for being honest. Maraming tao, lalo-lalo na sa atin sa Pilipinas, we are considered a Christian country, di ba? And majority sa atin, Catholic. Lagi natin nakikita yung si Jesus Christ nakapako sa krus, di ba? Pero yun, thank you for being honest. Hindi marami talaga hindi alam kung bakit nga ba siya pinako sa krus. Sabi nga sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Totoo yung sinabi mo na thank you for being honest na you haven't lived a perfect life. Actually, sabi nga sa Bible, lahat daw, all have sinned and fall short. Walang nakaligtas. Lahat tayo makasalanan. Ako makasalanan, or dating makasalanan. Lahat ng makikita mo makasalanan. All, nilahat ng Bible eh. All have sinned and fall short of the glory of God. And because of that, sabi sa Bible, the wages of sin is death. Ang kabayaran daw sa mga kasalanan ay kamatayan. At yung death na yun, it's pertaining to hell. Dahil sa nagkasala tayong lahat tayo talagang maitatapon sa impyerno.
Pasensya na po ha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, pero yun talaga yung nakasulat sa Bible eh. All have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. Ang maganda doon yung kasunod na verse. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ayun. So, looking at eternity, si God, nung nakita niya na hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever, ulitin ko yan whoever believes in Him, or Jesus Christ, will not perish, but have everlasting life. Nakita ni God walang makakaligtas Lahat tayo mapupunta sa impyerno Walang may kaya. Kaya ang ginawa niya with para siyang si Superman. Bumaba siya dito sa earth, heaven from heaven to earth. Bumaba siya. Yung hindi natin kayang gawin na mamuhay ng perpekto, ginawa niya. Sabi sa Bible, Jesus Christ was sinless. Wala siyang ginawang kasalanan. Naging mabuting anak siya, naging mabuting kapatid, naging mabuting kaibigan, naging mabuti siya kahit to the point of death. I'm not sure kung yung 7 last words, may mga few favorite words ako doon, yung mga huling kataga or salita ni Jesus Christ bago siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya pa nga doon Father, forgive them for they do not know what they are doing. 'Di ba? Nabiruin niyo yun, namuhay siya ng perpekto. Wala siyang kasalanan pero ipinako pa rin siya. And besides that, actually, bago siya makarating sa krus ng Kalbaryo, bago siya ipinako dun, tinorture siya, binugbog, nilagyan ng crown of thorns, and nilash. Yung lashes na yun, nilatigo. Yung latigong yun, yung dulo ng latigong yun, may thorn. Kaya pag kumapit yung sa balat mo, bukod sa may kasamang balat, may kasama ring laman. Actually, nakalagay sa Bible, he was beaten beyond recognition. Hindi na siya makilala. Ano ba to? Tao ba to? O hayop ba? Ganon. Tapos pagkatapos nun, nabugbog, hindi na makilala sa bugbog. Sabi ng mga Bible scholar, nung kinikiri niya yung cross, medyo hubad-hubad pa nga siya. Tapos sinisigawan siya ng mga tao, minumura, pinapahiya. Pero buhat mo yung krus ng Kalbaryo, wala ka namang ginawang mali sa tanan ng buhay mo. Pero pinapahiya ka ng mga tao, binabato ng basura, dinuduraan, minumura, hanggang sa makarating siya dun sa kung saan man siya ipapako. Nung pinako na siya, di ba? Yung ginawa po ni Jesus Christ na yun, actually that's hell na deserving tayo. Sabi niya, ayoko sa kanila na maranasan nila yung impyerno. Ako na ang dadanas para sa kanila. Ako na ang magbabayad para sa kanila. Parang ganito po yan Isipin nyo, meron kayong utang na let's say 100 million. By any chance ba may 100 million kayo? Baka lang. Wala po. Wala, ayun. Ayun. Thank you, napaka-alis mo, Brother JM. Wala ka 100 million. Ganun tayo. Wala tayong pambayad sa mga kasalanan natin, actually. Guilty na tayo. Walang pambayad. Nasentensyahan, guilty. At nung itatapon na tayo sa impyerno, dumating bigla yung attorney natin. Sabi niya, ako na ang magbabayad sa kanila. Imbis na sila ang makaranas ng impyerno, ako na ang tatanggap nun. Kaya ganun ang ginawa sa kanya. Bago siya ipako at mamatay sa krus, tinorture siya, pinahiya. Yung impyernong dadanasin natin, dinanas na niya. Dinanas niya na. Ako na ang magbabayad sa kanila. Ayun po ang ginawa niya dun. Rescue mission. Nirescue niya yung sangkatauhan na imbis na mapunta tayo sa impyerno, siya na yung dumanas ng impyerno. Pinako siya sa krus, namatay, after 3 days nabuhay. Sabi niya doon, whatever happens to, sabi niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, whatever happens to me, ganun din ang mangyayari sa kanila. Kung namatay ako,
mabubuhay at nabuhay, ganun din ang mangyayari sa kanila. Kahit mamatay sila physically, mabubuhay sila spiritually. Magkakaroon ka ng life, totoong life after death. Or yung sinasabi mo kanina, everlasting life. Hindi dahil sa mabuti ka, dahil sa ginawa niya. At paano mo matatanggap dun? Sabi niya sa Bible, repent and believe the Lord. Sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will receive eternal life. Yung repent, parang ano lang yan eh, yung pag sinasabi sa atin ng magulang natin pagkatapos natin gumawa ng mali, wag mo nang gagawin ulit yan ha. Ganun yun. Wag na natin gagawin ulit yung ginagawa natin mali. And apart from that, meron din tayong ibibigay sa atin na katulong, helper. Sabi sa Bible, yung banal na spirito. The moment na naniwala at nagtiwala ka sa ginawa ni Jesus Christ, mananahan sa iyo yung Holy Spirit. Anong ibibigay niya? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Imbis na dati walang kalaban-laban, mahilig ka magsinungaling, this time tutulungan ka lang Holy Spirit na magsinungaling. Imbis na yung manguha ka ng manguha, lalo na yung mga maraming taong kleptomania, tutulungan sila ng Holy Spirit na wag magnakaw, 'di ba? I-convict sila. In that way, may katulong sila dito sa lupa. At yun po actually ang gusto ko lang i-share para malaman ng mga tao ang rason kung ba't namatay si Jesus Christ. And hopefully, if you have time, you think about it. Kasi you never know, we never know kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ay nga sabi nga sa Bible, di ba? It's appointed. Lahat tayo may appointment kay God. Walang nakakaligtas, wala pang 200 years old dito sa mundo. Lahat talaga tayo may appointment kay God. And by the time na dumating yung appointment, masasagot mo sa Kanya na nagtiwala at naniwala at nagtiwala ka sa anak niya. Yun lang, Brother JM. Can I pray for you? Ayun, thank you. Lord, we thank you for today, Lord God. I lift